Anibagong exciting na mga spoilers ang matutunghayan natin. Ito ang spoilers para sa chapter 1167 ng One Piece. Ano-ano nga ba ang mga posibleng mangyayari sa parating na chapter? Sabay-sabay nating alamin yan. Pero bago tayo magumpisa mga katambay ay huwag nyo kalimutan na i-like ang video na to dahil napakahalaga po ng like ng mas maraming makapanood na mga katambay at mag-subscribe na din para maging suporta sa ating channel. Maraming salamat mga katambay. Halina't simulan na natin. Konting recap lang sa nakaraang chapter. Nagtapos na ang God Valley flashback. Napakarami nating nalaman sa legendary event na yon. Magmula sa katauhan ni Zebek at sa mga ginawa niyang napaka-imposible na kahit sino sa era nila Luffy ay wala pang nakakagawa. Ang pagbuo niya sa kanyang crew, ang naganap na giyera sa God Valley na kinasangkutan ng napakalalapas na mga tao sa old era. Kagaya nila Roger, Garp at ang mga God's Knight, lahat ng emosyon ay nadama natin sa God Valley flashback. Dito din natin nalaman kung bakit kinamuhian ni Dragon ang world government, ang sinalihan niyang Marines at ang sarili niyang ama. Ang kambal na sila Shanks at Shamrock ay na-reveal din ang kanilang pinaka-origin. At neto ngang nagdaan na chapter ay kanya-kanyang paglalakbay at storya na ulit ang mga nakita natin at nabalik na tayo sa Elbaf arc na ang bida na ulit ay itong si King Harold. Ano na kaya ang mga susunod na mangyayari sa storya ni King Harold, Loki at Hadrudin? Mas marami kaya tayong malaman ngayon dahil nakafocus na ulit sa Elbaf ang flashback. Alamin natin yan. Walang nasabi na title para sa parating na chapter pero malamang na to ay malalaman natin ang title pag nalabas na ang full spoilers. Simulan na natin alamin ang mga spoilers. Ayon dito ay parte pa rin ng world government si King Harold. Itong panahon na to ay siguro ilang years pagkatapos nga ng God Valley incident. At itong mga Gorosei nga daw ay binigyan ng isang task ang hari ng Elbaf. Ang task na gagawin ni King Harold ay ia-assist ang mga Marines para pigilan ang isang pirate ship na dumadaan di umano sa napakakapal na namumuong hamog sa dagat. Yung pirate ship nga daw na to ay pinag-uusapan na ng mga tao sa mundo. Kumbaga parang naging legend na. Sabi-sabi din na mukhang sumasabay daw itong pirate ship na to doon sa mga malalaking anino na dumadaan sa Florian Triangle. Kung naalala nyo mga katambay, na ang Florian Triangle ay nakakatakot at may mamanila lang doon na makikita na sobrang laking mga monsters di matukoy kung ano ba talaga ang nasa likod nung makapal na hamog na yan. Kaya isang misteryo pa rin to hanggang sa ngayon. May eksena dito sa parating na chapter na makakaharap ni King Harold ang mga Gorosei at itong mga to ay binigyan ng isang marka si King Harold at ang tawag sa marka na to ay Shallow Sea Seal. Itong marka na to ay pang-unang step sa tatlong mark system na binibigay nga daw ng mga Gorosei. Ito nga ay ang Shallow, Deep at ang nasa pinakataas ay ang Abyssal. Panigurado ako na alam nyo naman na ang tinutukoy ko dito, ito nga ang susi na marka para makagawa ng mga portal na ginagamit ng mga God's Knight. Pero hindi nasabi kung anong nagagawa nitong Shallow Sea Seal. Malalaman din natin yan. Mukhang mafa-fast forward tayo ng konti sa future. Dahil nasabi na sa panahon na to ay patay na nga si Roger at after na to nung pagkawala ng Pirate King. Dito na din nag-umpisa ang malawakang pagsali ng mga pirata sa treasure hunting at paghahanap sa legendary na treasure na One Piece o sabihin na natin na Great Pirate Era. Dahil dito sa nangyayaring kaguluhan, simula nung namatay si Roger ay ang mga Marines daw ay nag-umpisa ng mag-recruit ng mga Giants sa hanay nila. Kumbaga ang mga Giants na yon ay napakahalaga para sa hanay ng mga Marines dahil malaking tulong ang mga to sa paglaban ng mga Marines sa mga pirata. Malilipat naman tayo sa base o domain daw ng mga God's Knight. Itong si King Harold nga daw ay na-meet na itong si Garling, ang napakawalang hiya at peking champion ng God Valley. Sa pagkikita ng dalawa ay itong si Garling, inigyan nga daw ng isang alaga o preacher itong si King Harold para nga daw sa mabilisang contact niya kay King Harold. Siguro para pag may mission sila ay madali lang maaya si Harold. Saka meron na nga ding na Mark Seal si Harold. Kaya siguro kinikilala na din ni Garling
ang hari ng Elbaf. Meron din flashback 15 years earlier, panahon to nung pagdakas ni Fisher Tiger sa Merigios. Nasabi na kaya nakatakas si Fisher Tiger ay may tumulong nga daw dito. Isang nakamaskara na God's Knight, tinanggal nito ang tali sa kamay ni Fisher Tiger at hinayaan nga daw na tumakas ito. Sino kaya itong God's Knight na to? Babalik ulit tayo sa Mary J. Weiss. Nasabi na itong si King Harold, nakilala din ang kambal na sila Shamrock at si Shanks. Nakakagulat to dahil nalaman na din natin na simula nung namatay si Roger, mukhang alam na din ni Shanks noon na isa siyang celestial dragon at anak na siya ng leader ng God's Knight na si Garling. Hindi lang yan, itong si Shanks na daw ay pumayag na magkaroon ng shallow sea pact at sumali pa nga daw ito sa hanay ng mga God's Knight ng mabilisan ha. Walang angal, walang reklamo. Nasabi na kaya nasali si Shanks sa God's Knight ay ang talent nga daw niya ay tumutumbas sa talent nitong si Shamrock na isa din daw na rising star ngayon sa Mary J. Weiss. Nakakagulat ang mga nalaman natin. Sumali pala talaga si Shanks sa God's Knight at kaya din nakita natin siya noon na may mark seal sa braso niya sa unang flashback ng Elbaf na pinakita. Nakasama nga niya doon si Gaban na yon, nagkaroon na din ng linaw. Sa tagpong to ay binati nga daw ni King Harold si Shanks dahil nakilala nga daw niya ito. Siguro dahil na-meet na ni King Harold si Roger noon at nakita niya si Shanks na kasama ng Roger Pirates. Natandaan niya siguro itong bata pa noon na si Shanks. Nang nabati ni Harold si Shanks ay ang ginawa nito. Hindi daw pinansin ni Shanks si Harold at sinabi na nobody lang daw itong si Harold para sa kanya. Bakit kaya danon ang reaksyon ni Shanks? Malamang na nagkukunware lang din si Shanks dito. At alam natin na mabait itong si Shanks, may plano kumbaga. At eto nga na-reveal dito na ang God's Knight na nagpatakas kay Fisher Tiger ay walang iba kundi itong si Shanks. Hanep talaga tong si Red Hair. Sa uling page nga daw ay malalaman natin na itong si Ida ay nagkaroon ng malalang sakit at nasabi na kailangan nga daw nito ng isang healer na dadayuhin pa sa ibang lugar. At dahil dyan, itong si Hadrudin ay nagpasyang humanap ng manggagamot para nga sa nanay niya. Sa kabilang banda, itong si Loki ay nalaman ang nangyari kay Ida at alam nyo ba kung ano ang reaksyon ni Loki dito? Nagalit ng matindi si Loki. Akalain nyo, ganto ang naging asal ni Loki dahil sa nangyari kay Ida. Nangangahulugan lang ito na napalapit na si Loki kay Ida at sigurong tinuring na niya din itong pangalawang nanay. Ang ginawa ni Loki ay sinugod nito ang village kung saan nakatira si Ida at winasak niya yung ibang bahay doon dahil iniisip niya ni Loki na may lumason kay Ida. End of the spoilers. No break next week. Isang maganda at napakaraming impormasyon ang nalaman natin sa spoilers na to magmula sa mga gagawin ni King Harold at sa pagsisilbi niya sa world government patungkol sa mga God's Knight at ang involvement ni Shanks sa mga to. Lalo na sa nalaman natin kay Loki na sobrang concern na nito sa pangalawang nanay niya na si Ida. Dito nating nakita na itong si Loki ay hindi talaga masama na inaakala natin kagaya sa pagpapakilala sa atin nung mga unang mga chapter ng Elbaf arc. Mukhang naloko at ginawang masama lang talaga siya ng ibang mga giants dahil sa nangyari noon sa castle at sa pagkamatay ni King Harold. Isa pa yan na malalaman natin na kung ano ba talaga ang nangyari noon, na bakit ganon ang kinahantungan ng hari ng Elbaf. Marami pa tayong malalaman na impormasyon, kaya huwag kayong magpahuli mga katambay sa mga spoilers at mga chapter na parating na syempre mapapanood nyo dito sa channel. Salamat sa pagnood at see you sa next video mga katambay.